1 hour kami naghintay. Ayan na, nandito na tayo sa Hagnaya Port. Susundan lang namin yung mga tao. Ayun, super shuttle ferry. So, ang regular rate is, ayan, 3:30. Mandag na pala yung barko, pero late, parang quarter na ata. Ingat-ingat nga lang talaga. Hindi na namin pinapalapit si Gregory doon mag-isa. Hi! Nandito na kami sa Bantayan Island. Ito lang pala yung room namin. Katapat siya no swimming pool. Tapos malapit lang din siya sa lobby and restaurant. Hi everyone! Andito na naman kami sa airport. And local destination lang tayo ngayon. Tapos nakapag-online check-in na kami. Kaya diretso na kami doon sa boarding area. Wala rin kaming check-in baggage ngayon. Naka-backpack lang kami. Ayan yung domestic entrance. Diretso lang tayo dyan. Papakita yung boarding pass. Tapos may security check. Andito na kami sa boarding area. Pero wala pang naka-assign na boarding gate. So ngayon, pupunta muna kami dun sa kiddie lounge sa play area. Doon na lang muna kami malapit at tambay. Dito sa may boarding area, meron ding mga kainan. Kung gusto nyo bumili ng pagkain, ayan si Daddy. Nagtitingin siya ng mga pagkain. Kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. Tapos si Gray Gray, dito muna siya sa Travelers Kiddie Lounge para makapaglaro muna siya dyan. Hi! Kumakain na kami. And nag-announce na ng boarding gate. Sa baba yung boarding gate. So pag kumain, bababa na kami doon. Doon pa sa dulo yung gate namin. 134. Dito pala sa boarding gate, papakita niyo yung boarding pass nyo. And then valid ID. Scan lang nila yun. Tapos may mga times na katulad nito, kailangan nyo sumakay ng bus papunta dun sa airplane. Pero minsan naman, yung direct na, yung anong tawag dun sa yung daanan, nakakarugtong na dun sa boarding gate, yung aeroplano. Sakay na kami dito sa bus. Gray-gray ayaw umupo kasi gusto niya dito siya sa may bintana. Eh yung mga upuan kasi nakatagilid, hindi nakaharap doon. So tumayo na lang siya, kasya siya dito sa gilid, sumiksik siya. Hi na dito ako sa Boracay. Hindi naman ito Boracay. Dito ako sa Cebu. Hi! Andito na kami sa Cebu. Sa baba. Ayan, kung meron kayong mga baggage, dyan nyo kukunin sa mga carousel. Take note nyo na lang kung anong number. Merong mga ATM dito. Magwi-withdraw muna kami kasi wala kaming cash. Ayan yung mga bank, RCBC, Union Bank, Cashnet, Euronet, BPI, tsaka Security Bank. Hindi ko pa pala nababanggit na hindi kami sa city ngayon. Pupunta kami ngayon sa Bantayan Island. Kaya kami nag-withdraw ng cash. Kasi few years ago, although dati pa naman yon, nagkaroon kami ng problem sa cash. Nahirapan kami maghanap ng ATM na mapag-withdraw. Puro mga puro mga cash transactions lang doon. Ngayon hindi namin sure. Although feeling namin may mga Gcash na. Pero para sure lang din, nag-withdraw na kami ng cash para at least meron kaming cash pambayad. So, kung halimbawa nag-accept naman sila ng mga Gcash doon, edi okay. So, from here, sasakay tayo ng bus papunta dun sa North Bus Terminal kasi merong mga bus dito. Hopefully, merong nakaabang na bus kasi parang every 30 minutes ata sila. Eh, pasado 9:30 na. So, halimbawang wala kaming maabutang bus, baka mag-taxi na lang kami or Grab kung anong mas mabilis. Kasi medyo naghahabol kami ng time kasi nga, ang late na yung flight namin. Hindi namin na-realize na dapat mas maaga kasi nga medyo malayo yung biyahe papuntang Bantayan. Dito sa left side yung bus, tapos dyan sa right side yung mga taxi. Ito na magta-taxi na kami kasi walang bus doon. Wala pa ngang bus Ayan kararating pa lang ng bus. Ayun, so kararating lang ng bus doon. Tapos malamang maghihintay pa yun ng ilang minutes. Tapos naisip din namin. Ha? Sinabi mo na? Oo. Tapos naisip din namin, mas okay na to para dire-diretso. Kasi sa bus, di ba, pahinto-hinto. Kasi may mga sasakay, may mga bababa. At least to, diretso na tayo. So pag sasakay kayo ng taxi, doon sa taxi bay, bibigyan nila kayo ng ganito. Nakalagay dito yung name ng taxi, body number, at saka yung time. Tapos if ever na meron kayong mga, halimbawa may nakalimutan kayo sa loob ng taxi, ito may mga hotlines naman para at least alam nyo kung ano yung sinakyan nyo.
Dito na kami sa North Bus Terminal. And ayan din yung mga my bus. Dito din yung babaan nila. Tapos dito naman sa kabilang side, ayan yung mga bus papuntang Hagnaya. Kung napanood yun sa dating Cebu vlog namin, dito kami sumakay ng my bus papuntang Cebu Ocean Park. Tsaka Anjo World. Tapos dito naman sa kabila, dito kami sumakay ng bus papunta namang Cebu Safari. Ang binayaran pala namin sa taxi is 247 pesos. Tapos mga more or less 30 minutes yung naging biyahe namin. Mas mura talaga sa bus kasi I think 50 pesos each lang yung pamasahe dun sa bus. So depende na sa inyo yan. Kung hindi naman kayo nagmamadali at nagtitipid kayo, mag-bus na lang kayo kasi ang laking difference, di ba? Dito kami pupunta sa ticketing counter sa Ceres. Dito siya sa likod. Ayan. Tanong kami ng bus doon, isa na lang daw yung bakante, sayang nga alis na. Hindi namin sure kung anong oras yung next, most likely 1 hour pa rin yun yung next na bus. So tatanong kami dito sa van, kasi sa van parang paalis na din tong isa, pero sa dulo na ata yung bakante. Tatanong namin kung yung next pwede nang sakyan. Ito yung sunod na van, hindi na rin ata kabikasya dito sa una, kasi sabi namin 3 kami. Chinek namin yung sunod na van, sa likod na lang yung bakante na upuan. Tapos meron sa mga gitna, pero may mga nakasakay na. Mahaba kasi yung biyahe papuntang Hagnaya. So, masikip, hindi kami magiging komportable doon. Ang prefer sana namin yung sa pinakauna, yung first lane. Para at least kahit paano mas maluwag. Kasi syempre may dala kaming mga malalaking bag. May bata pa kaming kasama. So, balik kami naman dito sa bus. Tatanong namin yung next na biyahe. Tinanong din pala ni Daddy, merong bus na diretsong Bantayan. Yun na rin yung sasakyan niya pa ferry. Pero hindi namin alam kung anong oras. Tara. Bango ba? Ayan, nakasakay na kami dito sa sunod na bus. Ang sabi sa amin, 20 minutes naman daw, aalis na. Pero siguro kasi 10:30 na eh. So, 11 siguro yung next na biyahe nila. Hopefully, umalis kahit hindi puno. Mas komportable kasi dito sa bus kaysa sa van. Kasi nga, ang layo ng biyahe, di ba? Prefer sana namin mag-van kasi mas mabilis yung van dahil dire-diretso. Kasi sa bus, syempre, pahinto-hinto, magsasakay, magbababa. So, mas matagal. Pero ayun nga, since mahaba yung biyahe, kailangan i-consider nyo yung comfort. Kung halimbawa mag-isa lang naman kayo, wala kayong dalang malalaking gamit, so pwede kayong sumiksik doon. Kami kasi, may kasama kaming bata, tapos may mga backpack kaming malalaki, so syempre kakandungin namin yung backpack. So, ayun. Yung unang van kasi na paalis na mapupuno na, hindi na rin ata kami kasya doon. Kasi sinabi ko 3, sabi niya sunod na lang daw kami. Tapos yung next naman, ang bakante na lang na magkakatabi, ay hindi, ang bakante na lang talaga isa dulo. Kasi sa unang lane, may nakaupo na. Sa pangalawa, 2 daw sila dong mag-asawa. Tapos sa pangatlo, meron na rin. So, as in yung dulo na lang. Eh, ang sikip doon, di ba? So, ang prefer sana namin, kung nauna sana kami doon sa unang lane, para kahit pa paano, medyo mas maluwag. Hi! Punta na tong bus. 11:30. So, parang 1 hour kaming naghintay. Parang pinuno din nila technically itong bus. Tapos parang ilan na lang yung kulang, mga 2-3 pasahero na lang yung kulang. Ito na yung ticket namin, 260 yung adult, yung regular. Tapos 210 naman yung sa bata. Binayaran na lang din namin si Gregory para komportable yung upo niya. At Willie! 1:30 na and nag-stop over yung bus para mag-stretching, mag-CR break. Si Daddy at si Gregory bumaba, nag-CR sila. Tapos titingin na lang din sila doon ng mabibilhan ng pagkain. Mukha namang may mga bilihan ng pagkain dito. Dito kami nag-stop over. May nakalagay doon, Kananan sa Binongkalan. Ayan, kita ba? Tapos dito, ayan, may mga tindahan dito. Tsaan. Pati doon sa harapan, mayroon din. Ito yung binili ni Daddy, mga barbecue. Tapos, merong puso. Kasi yung mga kainan dito, as in yung magda-dine-in ka, eh baka maalanganin kami. Kasi si Gregory mabagal kumain. Pero ibang mga tao, doon ata kumain. So, ito na lang, barbecue. Para dito na lang kami sa bus kakain. Hi! Kain tayo. Kain tayo! Meron kaming barbecue tsaka puso. Kakain ng
umandar na ulit yung bus. So, parang mga 20 minutes lang na stop over doon. So, tama lang talaga na hindi kami kumain doon sa karinderya. Kasi baka maiwanan kami ng bus. Bumili pala kami itong fish crackers kasi may bata nagtitinda. Ayan. Para meron kaming chicha habang nasa biyahe. Kain! Oh, yummy. Tikman mo, yummy. Oh, masarap talaga yan. Okay, go. Ayan na, nandito na tayo sa Hagnaya Port. 3:44 or 3:45 tayo nakarating. Ito yung port. Ayan yung ticket booth. Sana merong 4 o'clock na biyahe. May dalawang ferry dito. Ito yung Island Shipping. Tapos isa, Super Shuttle Ferry. Ito sayang hindi namin abutan yung 3:30 kasi ang next na nila is 5:30. Ito naman, ang nabutan namin 4:30 PM. So dito kami sa Super Shuttle Ferry. Ayan, nakabili na kami ng ticket. Mamaya ko na lang papakita kung magkano. Hindi ko na videohan doon kasi daming tao. Island Shipping. Hindi yan, isasakyan natin. Susundan lang namin yung mga tao. Ayun, Super Shuttle Ferry. Ano din siya, Roro. Uy! Ito pala yung ticket namin. Hindi ko na na-videohan kanina kasi nga nagmamadali kami. Nagpagpasok namin doon, nagtawag na agad, hindi na kami nakaupo. So ito pinunit nila doon sa bago pumasok sa barko. So ang regular rate is ayan 330, tapos kapag bata kalahati 165. Tapos merong environmental fee na 20 each. Tapos wala namang assigned seat, so kahit saan ka lang upo. Merong area doon na closed, parang aircon. Pero hindi ata nakabukas yung aircon, so ang init. Kaya dito na lang kami sa labas, yung open area. Merong canteen dyan, may bilihan ng mga drinks, tubig, soft drinks, noodles, chips. Tapos bumili sila daddy. Bumili si Gregory ng C2. Tapos kay daddy, royal and chips. Tapos chinek ko pala ulit yung dun sa may closed area. Naka-open na naka-on na yung aircon. Kaso ang dami ng tao. Although meron pa namang bakanting seat. Tinanong ko sila kung gusto nila doon. Kasi nga ang init dito. Or baka dahil nga mainit dahil hindi pa umaandar. Sabi ni Gregory, ayaw niya. Gusto niya dito. Kanina nag-ikot-ikot sila. Gregory tsaka sila daddy dun sa baba. First time ni Gregory yung naka-ano dito, no? First time niya makasakay ng ganitong klaseng barko. Kasi nasakyan niya Ocean Jet, no? Yung mas maliit. So, Roro, first time niya makasakay ng ganito. Umandar na pala yung barko, pero late. Parang quarter na ata nung naka-alis. Tapos lumipat pala kami dito sa pinaka-outer na area. Yung sa tapat mismo ng railing. Kasi may nakita kami bakante. Nag-ano sana kami dito picture. Kasi may nakita kami may bakante. Kaya, lumipat kami dito. Kasi mas ano dito, mas presko kaysa dun sa loob. So, dito na lang kami. Tapos mas maluwag pa dito kasi nasa ano kayo, nasa gilid ka ng hallway. Wala kang katapat na upuan. Ayan, dito kami sa mismong railing na nung barko. Ingat-ingat nga lang talaga. Hindi na namin pinapalapit si Gregory doon mag-isa. Ayan na, malapit na kami. Kita na yung isla dito. Nag-stop na yung barko eh nagbababaan na yung mga tao. Kaya bumaba na rin kami. Ayan. Nakababa na kami ng barko. And dito pa lang ang linaw na ng tubig. Tapos may kino-construction sila dito. Baka inaayos yung port nila. Hi, nandito na kami sa Bantayan Island. We're back! Pangalawang beses na pala namin dito. Yung unang beses namin 2019 pa. Sobrang tagal na. And gusto talaga naming balikan to. Nag-aalangan lang talaga kami sa haba ng biyahe. Pero kaya naman ni Gregory. Kinaya naman ni Gregory. Ito na yung pick up namin sa resort. Yung resort kasi na nakuha namin, meron silang complimentary pick up from port. Ayan, let's go! Dito.
Nakasakay na kami dito sa van. Kasi yung resort na book namin, meron siyang complimentary pick-up from port. Tapos nakita lang namin si kuya nag-abang doon. Tapos ito na yung mismong van sa tapat. Nandito na kami. Ang lapit lang pala niya dun sa port. Parang 5 minutes lang ata. Let's go! Check-in muna tayo. Ito lang pala yung room namin. Katapat siya no, swimming pool. Tapos malapit lang din siya sa lobby and restaurant. Ang ganda. Meron pa tayong ganito. Uy, may balloons. Wow, may balloons. Ano yung pina-message mo? Wow, happy birthday, Mommy! Uy, may cake! May cake pa doon. Pinabili mo sa kanila? Ha? Pinabili mo sa kanila? Wow, sige nga, kunin mo nga yung balloon. Kaya ba? Ay, nakadikit. So, ayun, finally, after ng isang buong araw na biyahe, nandito na tayo sa Bantayan Island. And dito kami naka-check-in sa Anika Island Resort. And iro-room tour namin kayo. So, ayan, meron lang TV and cabinet lang dito sa baba. Tapos, sa tapat niyan, etong kama. Parang twin ata na room to. Tapos, siguro pinagdikit lang nila. Nakalagay kasi twin bed ba yun? Pinagdikit lang ata nila para maging isang family room. Tapos dito na rin, family room, family bed or queen bed, king bed ba yung magiging equivalent. Tapos nandito na nakalagay yung mga towels and meron ding toiletries, shampoo, conditioner, and soap. Ayan. Tapos dito sa gilid, merong side table. Dito nakalagay yung complimentary bottled water. Ayan. Tig-isa. Tapos dito, merong cabinet or storage area. Sa taas may hangeran. Merong mga hanger dito. And then sa baba, merong safety deposit box. Dito pala sa likod ng pinto, merong full-length mirror. And then, dito sa side, yung CR. Ayan, ito yung CR nila. Merong salamin dito. Merong lababo. Tapos dito may shelf. Diyan nakalagay yung toilet paper. And then dito yung inidoro. Meron namang bidet. Tapos, ito yung shower area. Ayan, meron namang heater. Wow! May balloons! Ang cute! Happy birthday, Mommy May! Wow! Picture tayo! Happy birthday, Mommy! Happy birthday, Mommy! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Mommy! One more. Mabilis. 1, 2, 3, go. Happy birthday, Mommy! Happy birthday! Happy birthday, Mommy! Thank you! Kinis pa ako ni Gregory. Kiss. Ang gusto ko kain nila yung balloon. Picture mo tayo. Dito sa labas ng room namin, merong table and chairs. Tapos, ito yung parang veranda. Ayan. Pupunta lang ako ulit dun sa reception area kasi magre-request ako ng additional room key. Para yung isang room key, nandun lang siya sa saksakan para hindi na mamatay yung aircon. Kasi kanina pagpasok namin, ang init, ang tagal pang lumamig ng aircon. 23. So, ayan na. May room key na tayo. And may deposit lang na 500 na refundable naman upon return ng keycard. First time pala namin dito sa Anika Island Resort, pero pangalawang beses na namin dito sa Bantayan Island. Nung last namin is 2019 pa. Tapos nagstay kami doon sa ano lang, parang hostel lang siya, ganyan. Tapos hindi aircon, ganyan. Kwarto lang talaga. Pero ang maganda doon, pwede magluto, no? Tapos may common area. Tapos nandun malapit sa sentro, sa may Kota Beach. Doon, malapit siya. Oh, sa may MJ Square. Nilalakad lang namin doon. Pero syempre ngayon, na may bata kami, naghanap kami ng resort, ng room na mas comfortable, yung may aircon. And ang ganda nito kasi may swimming pool pa. Tapos, beachfront siya. Kasi dati hindi siya beachfront. Nilalakad pa namin papunta doon sa Kota Beach. So, ngayon, merong swimming pool and merong
beach sa tapat. Saan lalakarin nyo lang. Bukas, explore natin yung mga amenities nitong resort. Tour namin kayo para maipakita namin sa inyo. In case na interested din kayo na dito magstay. Kasi ang ganda rin ng location niya. Malapit lang siya sa port. So kung halimbawang... Ay, hindi. Oo, tsaka libre na yung yung pick up. Complimentary na yung pick up and hatid sa port pagka-check out nyo. Ayun nga lang, walang kasamang breakfast yung rate nila. Pero nagsaserve naman sila ng breakfast sa restaurant. So, ano siya, parang a la carte na order doon sa restaurant nila. Tapos, open naman daw yung restaurant nila for lunch and dinner onwards hanggang 10 PM ba yung sinabi niya? Basta... yung restaurant hanggang 10 PM. Ayun. Andito na kami sa restaurant. Ito lang yung restaurant nila. Tapos, ayan na yung reception. Tapos, ayan, puro mga tables na. Doon meron lang, mga sofa kapag mag-check-in siguro at maraming tao dyan. Kasi ito yung reception area nila. Tapos, ito na yung restaurant. Ito yung menu nila dito sa restaurant. Post nila lang or screenshot. Ayan, ito pa, meron pa sa likod. May room service pala sila, 6 AM to 9 PM. Tapos, ito naman yung sa drinks. Meron silang shakes, fraps, mga kape. Meron din pala silang ganito, pizza, pasta, and sandwich. Nag-accept din pala sila ng card dito as payment. So, kung prefer nyo na magbayad through debit or credit card, yun, nag-accept. Ito na yung mga order namin. May rice, tapos calamares, bistek Tagalog, and pansit canton. Let's eat! Hi! Good morning! Andito kami sa may pool area and nakapang-swimming na kami. Magbe-breakfast muna kami. Si Daddy naka-order na. Tapos sabi niya, nasabihin niya doon na dito na lang kami sa poolside. Kasi may mga tables din dito. Ano ba papakita? Ito yung mga tables. Tapos ayun lang yung restaurant and lobby. Tapos andito yung pool. May mga nagsiswimming na bata doon. Ayun nga lang, nandun sa may parang kabilang side, yung mga pambata. Tapos doon sa kabila, walang mga... Ay, hindi, may tables din ata doon. Aga pa naman, anong oras na? 8, pero ano na to? Actually, tanghali na yan, pero para sa amin maaga pa. Kasi nga, yung pagod namin from yesterday, medyo, pa kami, nagpapahinga pa. Pero since excited na kami mag-swimming and doon sa beach, yan, push na natin. Nagising naman na si Gray Gray. Hindi namin siya ginising ha. Talagang nagising siya. Siguro din, parang namamahay siya or nandun yung adrenaline, parang ganun. Ayan yung pool nila, oh. Malaki yung pool nila, in fairness. Isang pahaba hanggang doon. Tapos merong nakabantay na lifeguard. Si Gray Gray, ayan, excited na siya. Kinuha lang ni Daddy yung life vest ni Gray Gray. Para dito daw sila ni Daddy, silang dalawa dyan. Tapos iikot-ikot na lang sila dyan sa pool habang hinihintay yung breakfast. Ayan na, nag-shower na sila doon. Kasi magsuswimming na sila habang hinihintay yung food. Are you excited? Tingin? Wow! 1, 2, 3, go! Wow! That's nice! Pinaahon ko na muna sila kasi andito na yung breakfast. Ito yung mga in-order ni Daddy. Beef tapa, danggit, tsaka spam. Mga silog. Yan. Tapos, choice ng juice or coffee. Kape kay Daddy. Ayan, let's eat! Ito palang breakfast nila, hindi ito included doon sa room rate ha. Mag-order kayo ng separate. So, binayaran din namin to separately doon nung nag-order. So, depende sa inyo yan kung dito kayo magbe-breakfast or sa labas, pwede naman. Pero, hindi pwede magpasok ng mga pagkain dito kasi meron silang corkage fee. Kung willing naman kayo na magbayad ng corkage fee, then go. Pero, ayun nga, hindi nag-a-allow ng mga outside pwede yung food. drinks tsaka chips? Ayo, mga chips tsaka water daw, pwede magpasok. Pero yung mga talagang meals, ganyan, hindi pwede. So, dito na lang kami nag-breakfast para hindi na kami lalabas. And ano pala yung breakfast set menu nila hanggang 10 AM lang. Yung mga ganito. Beyond 10 AM, kung mag-order kayo, na yung mga a la carte na nila doon. Hindi na available yung mga set menu. Kasi ito talagang mga silog pang breakfast menu nila. Na from 6 AM, no? 6 AM to 10 AM. Ayun.
Tapos kami mag-swimming and magbanlaw. Umahon na kami kasi balak namin mag-lunch doon sa MJ Square. Hanap kami ng mga kainan doon. Tapos nagtanong ako sa reception area, meron naman daw tricycle dito. Kaya sasakay na lang kami ng tricycle. Since yun lang naman yung pupuntahan namin ngayon. Ayan, may mga nakaabang na tricycle dito. Hi! Hi! Nandito na kami sa MJ Square. Medyo nanibago kami sa itsura. Nakita namin yung binilhan namin ng ice cream dati. Andito pa rin sila. Ayan o. Chinek namin sa vlog. Ito nga yun. Mag-ice cream muna kami kasi sobrang init. Tapos after ng ice cream, kain tayo ng lunch. Marami rin kainan dito. Sa tapat meron kainan. Dito sa gilid meron. Tapos yung binayaran pala namin sa tricycle is 70 pesos. 30 each daw. 30 kami dalawa ni Daddy. Tapos 10 pesos si Gray Gray. Ito yung biniling ice cream ni Gray Gray ni Daddy. 2 scoop is magkano? 110. 110. Yan, meron. Ay, magkaibang flavor yun, di ba? Nasa ilalim yung isang flavor. Nakabalaglag ah. Ito yung menu nila dito. Meron silang mga only rice meals na naka-combo. May mga platter din. Pero meron din naman sila nitong mga a la carte na chicken, pork, seafood. Tapos ito yung mga rice nila. May plain tsaka garlic rice. Ito yung in-order namin. Mixed, ano yung mixed sizzling seafood. And tinan nyo naman, ang sarap. May, may crab, shrimp, hipon, ano pa ba? May mga scallops. Scallops ba itong mga nasa gilid? Sarap. As someone na mahilig sa seafood. Total package siya, no? Tapos nag-cup rice lang kami. 3 cup rice. And then, may iced tea. 2 iced tea. Let's eat! Masulit to. Kasi parang 380 ba yun yung price? Tapos mixed seafood na siya. Meron naman sila mga a la carte na nakahiwala yung scallops lang. Kung di ba marami kayo, pwede yun, no? Tingin sa isang scallop, isang shrimp, ganyan. Eh, since 3 lang naman kami, okay yung mixed seafood na sizzling. Sarap. 510 pesos yung total na binayaran namin sa meal. And wala ata silang Gcash. Kasi walang nakapaskil na QR code eh. Buti na lang meron kaming cash. So prepare na lang kayo ng cash if ever. Kasi wala nga kami nakitang QR code. Hindi rin namin natanong. Pero para sure, kailangan may cash talaga kayo. Dito pala kami nag-lunch. Stick Smokehouse. Katabi lang siya nung ice cream na binila namin. And babalik kami dun sa ice cream man kasi ang init, mag-ice cream kami ulit. Nabitin kami sa ice cream kanina. Ayan, nag-order na naman kami ng ice cream. Cappuccino, tapos ano to? Strawberry naman sa ilalim. Mocha pala. Thank you. Ha? Mocha. Pinapakita namin kay Gray Gray yung vlog namin dito sa ice cream man dati. Ayan. Tapos nakita namin yung yung price. Binanggit namin yung price dyan. 80 pesos lang dati yung 2 scoops. Ngayon 110 na. Pero kasi ilang years ago na, 6 years ago, no? Ayan. Tapos sabi ni Gray Gray nasaan daw siya. Hanap kami ulit ng tricycle. Babalik na kami doon sa resort. Si Daddy sa likod. Tapos si Gray Gray sa harap. Hi! Baka malaglag yung ano dyan. Pala ako nakapag-vlog kanina pagkabalik namin dito sa resort kasi pagkapasok namin sa kwarto nag-nap time muna si Gray Gray, pinatulog namin, and time now is 3 o'clock ata, pasado 3 o'clock. Lumabas kami para pumunta dun sa beach area, magpipicture muna kami doon, and umulan nga pala kanina, lakas ng ulan. Kala ko nga magtutuloy-tuloy pero buti na lang tumigil, tapos umaraw na ulit, maaraw na ulit dito ngayon. At may mga garden room na tinatawag. Kasi dapat garden room ang una kong ibubuk. Kasi nga mas malapit siya sa beach. Pero wala nang available. So, ayan no. Malapit lang din naman ang lakad galing sa room namin. Ayan na agad yung beach. Eto na yung beach. Ang linaw ng tubig. Ang sarap mag-swimming. Wow! Si Gray Gray mag-isa na lang siyang pumunta dun sa anong tawag dyan? Chiller, freezer ng mga ice cream. Ayun. Isa na lang siyang pumunta doon. Sabi namin gusto namin ice cream. Eh, gusto din daw niya. Sabi namin kuha siya. Nakakuha na siya. Ay, 2 lang. Babalikan niya ata isa.
Ako wala ako. Ano kay daddy? Andito na pala kami ulit sa restaurant. Magme-merienda muna kami. Kahit 4:30 na. Late na ba yung 4:30 sa merienda o sakto lang? Merienda muna kami bago kami punta dun sa beach. I think until 7 PM naman yung beach. Parang yun yung narinig. Tapos saglit lang rin naman kami mag-beach kasi paggabi na. Ito na yung order namin. All meat pizza. Tapos si Gray Gray nag-order ng mango shake. And kay Daddy, coffee. Let's eat! Daddy! Thin crust yung pizza nila. Tapos ganito lang siya. Size. Akala ko, sabi ko parang ang laki, hindi natin maubos. Pero hindi naman pala kaya namin ito ubusin. Tapos ano lang, manipis lang siya. Fairness, masarap naman. Yes. Ako. Si Gray Gray, makain din. Hi. Harap ba? Sure. Sarap. Sarap. Sarap ba? Yeah. Look. Sarap na. Patikim ako ng mango shake. Hindi ko naman kagabi pala. Sarap. Fresh mango shake. Kain tayo. Habalik na kami dito sa may beach area. Ayan, nakapalit na kami ng pang-swimming. Kaso, low tide na. Tingnan nyo. Ayan o. Hanggang dito yung ano kanina o. Paghapon nga pala, low tide dito. Hindi namin naalala. Hindi naman yung doon ang layo na, pero hanggang ano lang nila, binti. Wala pa nga sa tuhod ata eh. Ayun. Bukas na lang umaga tayo mag-swimming. Wala, sa pool na lang tayo. Bukas na lang kami ng umaga mag-swimming. Na tayo. Sa swimming pool na lang muna kami. Sa pool na lang Sa pool na nga. Diyan muna. Diyan, di naman ano eh. Mababaw lang eh. O doon na, tampisaw-tampisaw lang tayo. Ha? Tampisaw-tampisaw lang tayo dyan. Bakit? Dito ka na lang, yan. Saan ka na lang. Bakit? Kasi ano, low tide oh. Low tide. Ayun yung maganda dito sa Anika kasi meron silang swimming pool. Kasi paghapon, low tide na. So, hindi na kayo makaka-swimming ng swimming talaga. O, pwede naman kayo doon yung tampisaw-tampisaw lang. Kung may bata kayong kasama, okay lang. Goods lang din yon. Pero kasi, kami, dito na lang kami sa swimming pool para makapag-swimming si Gray Gray. Kasi si Gray Gray more on ano, nahilig na siya yung lutang na swimming talaga. Hindi na siya yung patampisaw-tampisaw lang. Nung nagbantayan kami dati, Tambay lang tayo. more on ano, land tour lang kami dati. Tambay lang sa beach. Hindi kami nakapag ano talaga, yung swimming kasi nga low tide dito sa Bantayan. Andito na kami sa pool and hindi namin sure kung heated ba yung pool or talagang sobrang init lang ng panahon. Kasi pag lubog ko, ano, yung parang heated yung init niya. Pero sabi ni Daddy, parang nonsense lang naman daw kung mag-heated sila kasi nga mainit naman talaga yung weather dito. Pero baka paggabi, siguro paggabi, baka hiniheated nila, hindi ko sure Pero yung feeling ngayon, warm yung tubig talaga, hindi ka giginawin. Kung halimbawang maggabi na, hindi ka giginawin ganun. Ayan na si Gray Gray, tsaka si Daddy. Show mo. Nagpo-floating pa. Wow! Oh, lublob naman, lublob. Lublob naman. Saglit lang ah. Sige, ikaw lublob. Lalangay muna ako. Huwag dyan lulublob kasi masasagi ka dito. Nandito naman yung hands down. Go, lublob. Wow! Andito pala kami ngayon sa Santa Fe Beach Club. Dito kami magdi-dinner. Nag-accept naman sila ng mga walk-in kahit hindi kayo naka-check-in. Pero meron silang cut-off ng orders hanggang 8 PM. Buti nakaabot pa kami. Kasi 7:40 something kami nung nag-order doon. Tapos, okay naman kahit lumampas. Basta maka-order kayo before 8. Tapos, sabi lang din sa amin kung willing to wait. Kasi maraming nakaabang na orders. So, sabi namin, sige, i-wait na lang namin. And pwede naman daw kahit lumampas kami ng 8 dito. Basta pasok pa yung orders nyo doon, carry pa. Tapos meron mga tables doon sa loob and meron din dito sa labas. Dito na lang kami sa labas para mas mahangin. Tapos si Gray Gray naglalaro sa buhangin. Ito na yung order namin. Mabilis lang naman palang dumating. Akala ko sobrang tagal. Kasi kanina pag-check namin, ang daming diba? Naka-waiting. So ito yung order namin. Lemon chicken, tsaka baked scallop. Ito kasi nakikita namin na
Parang, ano yun, sikat or nire-recommend dito sa Santa Fe. Most order. Tapos, mango shake, as always. Tapos, nag-ano din kami ng strawberry milkshake. Wala pa. To follow pa. Tapos rice, syempre. Let's eat! Let's eat na! Wala lang kaming sabaw ngayon. Kasi pag nag-order tayo ng sabaw, baka din sobrang dami na. Marami. Oo, sobrang dami na. Ay, hindi natin Usually, mauuwi. maraming sabaw. Oo, hindi natin mauuwi. Hindi namin matitake out. Tikman mo lang. Tignan natin to. Tikman mo lang. Ito. Tikman mo muna. Tikman mo muna. Harap! Hindi ko talaga nakikinig. Ang sarap sa ano? Beef scallop. Saan? Pero baka, ewan ko kung magustuhan mo kasi may cheesy. Sa Gigantes. Adli. Ano naman, sir? Andito na naman kami sa MJ Square para mag-ice cream. Dito ulit kami, sabi nila namin kanina. Meron kasi kami dapat itatry na ice cream, Twisted Cafe yung pangalan. Doon banda sa unahan. Kasi yun yung ano, ice cream na, ano yun? Fried ice cream na nauso before, yung nilulutong ganon. Gusto namin ipa-experience kay Gray Gray, yung makakita niya kung paano ginagawa. Kaso ang dami pa, parang 22 daw yung pending na order. Eh malamang matagal yun kasi nga, ginaganon, niluluto yung ice cream. So, ito na lang kami. Bumalik na lang kami dito. Try na lang natin yun bukas. Kung carry sa time. Ano naman yung in-order mo flavor? Yun nila, chocolate? Kailangan yung chocolate tapos yung lasa yung cappuccino. Cappuccino din naman yung kay daddy? Oo. Ano sa ilalim? So, yung chocolate. Chocolate tsaka cappuccino. Bakit dalawa? Ano to? Ano to? Strawberry tsaka ube. Yung kay Butchog? Chocolate lang. Chocolate lang yan. Pure chocolate. Sabi niya cappuccino. Hindi, chocolate sabi mo, diba? Bakit nasa ilalim? Chocolate din. Chocolate pareho pala yan.